Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 27, 2025. Patuloy po natin pag-usapan ito naman pong tinatawag na DPWH leaks. Alam niyo sa mga nakalipas po na araw, naging laman po ito ng balita ng Bilyonaryo News Channel kung saan pati po ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos ay nadadamay po dito. Ito pong mga DDS, sobrang double standard talaga ang mga ito. Nung una pong lumabas ang balita kaugnay po kay First Lady, hinggil nga po dito sa DPWH leaks. Ang sabi po nila, totoo yan, sangkot talaga yan. Talagang walang kwenta ang administrasyong ito, pati asawa nakikialam, bla 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 kung ano-ano po ang mga pinagsasasabi. Kagabi, lumabas naman po yung balita tungkol naman po kay Sara Duterte, Pulong Duterte, at kay Harry Roque na sinasabing sangkot din di umano sa DPWH leaks. At ngayon, sinasabi naman nila, hindi totoo yan. Walang katotohanan niyang kasinungalingan niyang DPWH leaks na yan. Ano ba talaga mga DDS? Balikan natin ang mga balita kaugnay po nito mga tol. Ito po si First Lady Lisa dinamay. Si Sara Duterte, Pulong Duterte, Harry Roque, dinamay. Ang tanong, makatotohanan ba ang DPWH leaks? Hindi ko alam. Pero balikan po natin ang balita kaugnay po niyan. Unahin natin yung pagdamay kay First Lady Lisa Marcos. Umabot na rin sa Malacanang ang so-called DPWH leaks sa hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto, pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Okay, yan yung patungkol kay First Lady Lisa. At syempre, ipagtatanggol natin si First Lady katulad ng pagtatanggol ng ating Undersecretary na si Attorney Claire Castro. Nagpapasalamat ako kay Jose Castro sapagkat personally nagkaroon po kami ng komunikasyon at nagpaabot po sila ng tulong para po sa naging operasyon ng aking inaanak. Ngayon, dako naman tayo dito po kay Sara Duterte. Siyempre, di ko ipagtatanggol si Sara Duterte dito. Kung si First Lady pinagtatanggol ko at ako hindi naniniwala na yan ay may katotohanan kasi pwedeng sabihin lamang care of no? Pwedeng sabihin na sinulat lamang pero wala talagang alam si First Lady Lisa Marcos. Kayo nang bahala mga DDS ang magtanggol kay Sara Duterte. Pero wag niyong gagawin na i-condemn nyo si First Lady Lisa Marcos dahil sa DPWH leaks na ito na nagkakahalaga ng 100 million pesos di umano, tapos lilinisin nyo bigla ang pangalan ni Sara Duterte, ni Pulong Duterte, ni Harry Roque na bilyon-bilyon ang pinag-uusapan at same DPWH leaks lang din ang pinag-uusapan. Nak ng teteng naman na double standard yan, no? Pakinggan po natin ito pong pagsasangkot naman sa mga pangalang binanggit po natin sa DPWH leaks na ito. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Laban din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte.
at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multi-purpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Ngayon, ano ang dapat tandaan natin dito? 'Di ba? Ito ay balita ng mainstream media na ang pinanggagalingang impormasyon ay DPWH leaks na hindi po beripikado dahil hindi naman po ito kinumpirma ng DPWH. Kaya hindi makatarungan na kahit sino man sa atin, huhusgahan natin kung sino man sa mga binabanggit na pangalan ay talagang may kasalanan. Ang mga DDS, hinusgahan kagad si First Lady Lisa Marcos. Tapos nung nababanggit na si Sara Duterte, si Pulong Duterte, si Harry Roque, hindi na makatotohanan ang DPWH leaks at wala itong mga kasalanan. Kung gano'n ang pamantayan ninyo, dapat sabihin ninyo sa harapan din ng publiko, wala rin kasalanan si First Lady Lisa Marcos. Pero ang pinakamahalaga dito kasi, ito ay mga issue na dapat ina-address ng ating mga ahensya ng gobyerno na tumutukoy o naghahanap para sa mga pananagutan ng ating mga public officials. No? Dapat itrato po ito na isang impormasyon na dapat pong suriin or even seryosohin. Kaya ako, I agree with the statement of Senator Panfilo Ping Lacson no? Na dapat pagtuunan po ito ng pansin. Pero wag naman nating husgahan din kagad na porket nababanggit yung mga cabinet secretaries kasi including po dito si Secretary Sani Angara sa report ng Billionaire News Channel, kasama rin po siya sa mga sinasabing binanggit sa DPWH leaks. Ang problema kasi, porket sinasabi ngayon ng isang panig, hinuhusgahan na kagad natin. Sinabi ng DDS o sinabi sa Billionaire News Channel, binanggit si First Lady, hinusgahan kagad ng DDS. Napansin ko rin naman ngayon sa mga comments sa aking post sa Facebook. Nung pinost ko po ito,
Inusgahan din ng mga kapwa ko PBBM supporter at sumusuporta sa gobyernong ito, itong mga individual na nakikita po natin sa ating screen. Salamat Trinity sa inyo pong super sticker at belated Merry Christmas po. Happy New Year po sa inyong lahat. Huwag tayo kagad mag-conclude sa mga bagay-bagay na sinabi lamang ng mainstream media at hindi po equipped with evidence, hindi po corroborated with evidence. Ako, maraming pagkakataon na naniniwala ako na si Sara Duterte, sa aking opinion, may kasalanan, hindi dahil dito sa DPWH leaks na ito, kung hindi sa mga napanood ko na mga hearings na isinagawa sa House of Representatives kung saan doon nakita po natin kung paano nila iniwasan ang pagpapaliwanag sa confidential funds kaugnay po ng 125 million pesos na nagasa lamang sa loob ng 11 araw at 612.5 million pesos bilang confidential funds ng Department of Education. At doon nga lumalabas ang iba't ibang mga pangalan na hindi po mawari kung totoo o hindi. No? Kaya sa parte ko, hindi ko hinuhusgahan si Sara Duterte na siya may kasalanan, pero ako'y naniniwala na may mga ebidensya na dapat niyang sagutin sa proper forum. At ang proper forum na yon ay ang impeachment trial. Kahit nga doon sa hearing ng Kongreso, proper forum na rin yun, pero minabuti niyang, mas pinili niyang hindi sagutin ang nangyari, naging basihan iyon para isampa ito sa Senado at dahil nga po teknikalidad ang tiningnan nila, hindi nagpatuloy yung paglilitis kay Sara Duterte. Ano ang nangyari? Hindi natin nadinig yung panig ni Sara Duterte kung yung mga ibinibintang ba sa kanya ay may katotohanan o wala. Kasi ako, kung sasabihin ng mga kumikriticize kay First Lady Lisa na sampahan siya ng kaso, agree ako doon. Sige, sampahan nyo ng kaso. Sampahan nyo ng kaso si First Lady Lisa para masagot ni First Lady yung mga akusasyon ninyo sa proper forum. Ngayon, kung dito tayo mag-uusap sa social media, ilabas natin yung mga basihan natin kung bakit natin sa ating paniniwala maaaring merong dapat sagutin o may pananagutan ang mga inaakusahan o pinag-iisipan po natin na gumawa ng hindi maganda. No? Tandaan po natin ito. Ngayon ay December 27, 2025. Araw-araw po ako halos nagla-livestream. Araw-araw ako nag-i-intro nang napapanood yung intro na yan. Araw-araw ako nagbibilang kung kailan darating ang February 6, 2026. At ngayong araw na ito, 41 days na lamang ang inaantay natin. Nagsimula ako mag-countdown mahigit sa 160 days. More than 5 months ago. Nung ibinasura ng Korte Suprema ang impeachment dito kay Sara Duterte, pero nag-file pa rin ng motion for reconsideration ang House of Representatives, sinimulan ko na ang pagbibilang. Kasi nais ko talagang makita ang isang paglilitis kung saan si Sara Duterte ay sasagot sa mga ibinibintang sa kanya. Hindi matatapos ang mga akusasyon na ito laban kay Sara Duterte hanggat hindi niya ito ina-address, hanggat hindi niya ito sinasagot. Magpapaulit-ulit ito taon-taon. Aabot ito ng 2028, baka matapos niya na yung pagiging vice presidente niya, pero paulit-ulit itong magtatanong ang marami sa ating mga kababayang Pilipino tungkol sa kanyang mga sinasabing irregularidad di umano na ginawa during the time na siya po ay Secretary ng Education at habang siya po ay Vice Presidente ng Pilipinas. Kaya yun lamang ang tanging paraan dito. Parehas binabanggit ang mga pangalan ng mga sinusuportahan natin. Kayo sumusuporta kay Sara Duterte, Pulong Duterte, Harry Roque. Kami sumusuporta kay First Lady Lisa Marcos. Kayo sa part ninyo mga DDS, kung sa tingin ninyo may kasalanan si First Lady, sampahan nyo ng kaso. Nandyan ang mga korte po natin. Hindi po immune sa kaso ang asawa ng presidente. Kung sa tingin ninyo merong pangingialam sa gobyerno, kung sa tingin ninyo merong paglabag sa batas na ginawa si Atty. Lisa, sampahan nyo ng kaso. Pero kami, ang dami namin naniniwalang merong irregularidad na ginawa si Sara Duterte,
At meron ng nakaambang impeachment complaint sa kanya, kaya nga binibilang natin yung February 6, 2026. At meron pa rin nakapile na motion for reconsideration sa Korte Suprema. Sabi nga po ng isang abogado mula sa University of the Philippines, ito ay isang senior associate professor, 110% sasampahan ng impeachment si Sara Duterte. At kami susuporta doon. In fact, sa anunsyo ni dating Senador Antonio Trillanes sa darating na January 31, I hope tama yung petsa ng pagkakaalala ko, magsusulong sila ng isang malawakang rally para suportahan ang impeachment laban kay Sara Duterte. At ako, personally, susuportahan ko yan. Hindi man ako makapunta sa venue, pero dito sa ating programa, araw-araw nyo naman naririnig. Araw-araw ko naman pinapaalala sa inyo na talagang binibilang ko ang papalapit na araw na yan para lamang muling masampahan ng kaso si Sara Duterte. Kaya kaisa ako ng mga magsasampa, bagamat hindi ako personal na may tulong sa kanila, pero kaisa nila ako sa paghahangad na ma-impeach muli si Sara Duterte. O kayo mga DDS, uulitin ko, panay paghuhusga kayo sa social media kay First Lady Lisa Marcos. Pero gawin ninyo, dalhin nyo na yan sa korte, hinahamon ko kayo. Sampahan nyo si First Lady kung sa tingin ninyo may kasalanan siya. Ganun lang kasimple yon, no? Kasi kami, pinapasimple namin hanggat maaari. Dinadala namin sa proper forum sa pamamagitan ng pagrereklamo dito kay Sara Duterte. Merong mga samot-saring reklamo itong si Sara Duterte. Yung tinutulugan ng Korte Suprema na disbarment niya, dekada na ang tinagal, na napak ito ng sheriff. At yung grupo ng mga sheriff sa Pilipinas, sinampahan siya ng disbarment case. Unfortunately, nangyari yung insidente 2011 pa yata, sinapak niya yung sheriff. Until now, 2025 na, wala pa ring desisyon ang Korte Suprema sa disbarment case na yan laban kay Sara Duterte. Meron pang dalawang disbarment. Ipinail kaugnay ng mga pahayag niya na sinasabi niyang huhukayin niya ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. At ikatlo, yung pinail na Secretary Larry Gadon, kung saan pinagmumumuran niya nga si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang mga personalidad at sabay pagbabanta sa mga ito na ito po'y dapat mamatay kung siya po ay mapatay. Maliwanag na pagbabanta sa buhay ng mga personalidad katulad po ni na Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang asawa na si First Lady Lisa at ang dating speaker na si Martin Romualdez. Meron din po itong kinakahap na kasong kriminal sa Department of Justice and I do not know kung ano na ang nangyari doon. Yung grave threat na yan na ginawa niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos hanggang ngayon, hindi pa nare-resolusyonan ng Department of Justice. At syempre, yung pinakasikat sa lahat, yung impeachment complaint laban sa kanya. O yan, puro proper forum yan, mga Duterte supporters. Hindi kami nag-iingay sa social media nang dahil lamang ayaw namin kay Sara. Nag-iingay kami sa social media kasi may mga pinaguhugutan kaming formal na kaparaanan para sa accountability o pananagutan para sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Kayo, puro ingay lang kayo rito sa social media. Kung talagang meron kayong mga ebidensya laban sa First Lady, isampan nyo sa korte. Isampan nyo sa Department of Justice. Hindi nyo naman pwedeng isampayan sa Ombudsman. Ganun lang kasimple yon. Padaliin ninyo ang mga reklamo ninyo. Hindi yung puro kayo ingay dito sa social media. Anyway, yun lamang muna mga tol at maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Happy New Year! At tandaan po natin ito lagi. Kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always, and bye for now mga tol.